tigas sa isang building na nasa isang sagong eskinita. Nangyari po ito noong 2019 bago pa man pumutok ang pandemic. Natanggap ako noon sa isang software company. Unang trabaho ko po ito matapos makagraduate. Kaya punong-puno ako ng positive energy. Kahit konti, hindi ko inasahang grabing trauma at kargo di konsensya lang pala ang aanihin ko sa kumpanya yon. Isang hinakbot na mismong ang CEO ang magdudulot sa kanyang mga empleyado. Naisip ko tuloy na sana nakinig na lang ako sa misteryosang ale na umausap sa akin sa labas ng company building. Bakit ganito? Parang napakabigat ng pakiramdam ko pagkapasok ko dito sa building. Huh! Hindi rin naman dahil sa aircon. Ay. Hi! Bago ka rito? Opo. First day ko lang po ngayon. I'm Vivian, by the way. Mukhang tayong magkatabi ng cubicle, Kaya nga po eh. Ako naman po si Gavin. Bago ko lang din po rito, no? Ate Vivian? Hindi. Isa ako sa mga unang employee nitong kumpanya ng 6 years ago. Nasa Port City pa yung office noon. Nabis lang ako kasi nabuntis at nanganak. Ayoko namang iwan si baby ko, kaya naging simple yung housewife muna ako for 2 years. First baby niyo po, no? Oo. Tapos, kapag sa pagiging may bahay, kaya natagaling makabalik sa trabaho. Mabilis ko pong natagaanan ng loob si Ate Vivian sa Jupiter. Masayahin kasi ito at medyo madaldal. Malaki rin po ang naitutulong niya sa akin kasi sa kanya ako unang nakakapagtanong ng mga bagay-bagay tungkol sa mga projects namin. Naging maayos naman po ang mga unang araw ko sa trabaho. Positive naman ang feedbacks ng team leader namin si Sir Freddy sa mga nagagawa ko. Yun nga lang, hindi po talaga nawawala ang masamang pakiramdam ko sa tuwing pumapasok ako sa company building. Sa halip, lumala lang ito ng lumala, lalo na noong minsan maaga akong pumasok. Masyado nga lang ako napaaga. Sabi ni Manong Guard, janitor pa lang daw ang nandito sa building ngayon. Ay. Sana pala, hinibaan ko pa ng konti ang tulog ko. Ay. Ano ba yan? Ano ba kasi meron sa lugar na to? Bakit ba masyadong mabigat sa pakiramdam ng hangin? Ha? Sino ba yung janitor? Kakalagpas ko lang ang paakyat mula sa second floor noon. Kitang-kita kong may bumababa mula sa fourth floor ng building. Yun ang palapag kung nasaan ang office ng CEO namin. Hindi ko masabi kung bakit ako kinikilabutan kahit hindi ko naman naaaninag ang kanyang mukha. Basta, bigla na lang akong naistatwa noon sa may hagdan. Kumakabog ang dibdib at pinagpapawisan ng malamig. Pinapanood ko lang ang pagbaba ng isang matangkad na anino. Ilang sandali pa,
Napansin kong bumibilis ang pagbabago ko. Hindi ko talaga maaninag ang mukha niya dahil sa dilim. Pero ramdam kong nakapako ang pisig niya sa akin. Chris, matulog ka muna doon. Halika, dali. Sino mo kayo? Kayo po ba yung janitor? Dali na. Lumayo tayo dyan sa mayagtan. Bilisan kita. Manong, ano po ba kasi yung nasa hagdan? Pwede na rin pa. Pinapatay. Labas sa fire exit. Makamit ka, Totoy. Ano man mangyari, huwag kang pupunta sa fourth floor ng mag-isa. Ang ganda kung kasama mo palagi yun. Yung bang katabi mo sa opisina? Si Ate Vivian po ba? Bakit ni mali sa mga tao rito at pati sa mismong pusali? Hindi ko matukoy kung ano. Basta nasa fourth floor ang pinagmumula ng masamang enerhiyang to. Ano pong pinalaman ni Ate Vivian dito? Hindi ko sigurado kung bakit. Pero pansin kong wala akong masamang nararamdaman sa mga bagong empleyado. Ikaw, yung Vivian, at dalawang iba pa na kasabayan mo lang. Yung mga datihan, ewan. Basta maglingat kayo sa kanila. Manong, Lucio. Lucio ang pangalan ko. Mang Lucio, paano po yun? Kailangan ko kasing pumunta sa taas. May kukunin lang akong dokumento. Sa Samantha, di naman ako kaya saktan ng mga yan eh. Po? Dati ako seminarista ng kabataan ko pa iyo. Hindi nila ako kaya saktan kasi malakas ang pananalig ko sa Panginoon. Kaya dapat ikaw rin. Lakasan mo rin ang pananampalataya mo. Nagpahingalan po kami ng ilang minuto ni Mang Lucio sa bahagi niyon. Napakatahimik sa buong palapag noong sandali yun. Wala akong ibang marinig kundi mga yabag namin ng janitor, hinga at kabado kong puso. Wala rin akong nakitang kahit sino. Ang pakay kong puntahan noon ay ang room na katabi ng office ng aming CEO na si Boss Kenneth. Kaya naman kinailangan pa namin dumaan sa mismong harap ng executive office at doon naramdaman kong may nakatitig amin mula sa loob ng glass door. Huwag kang hilingan sa opisina yan. Opo, Manong. Opo. Hindi ko alam kung ano mangyayari kapag nagkamali ka at makatitigan mo yan. Manong, ligaw na espiritu po ba siya? Hindi. Sa palagay ko, mas malala pa rin. Andito na tayo. Kunin mo na yung kailangan mo. Tapos bababa na tayo agad. Taranta kong kinuha ang mga kailangan kong dokumento sa opisinang yun si Jupiter. Tapos dali-dali nang lumabas at agad na rin kaming bumaba papunta sa second floor ni Mang Lucio. Nanatili pa siya kasama ko hanggang sa may dumating ng iba pang mga katrabaho ko. Lunchtime noong araw din yun, niyaya ko si Ate Vivian na kumain sa isang convenience store. Malapit lang din sa building.